Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Since marami na pong nagtatanong nito, sagutin natin. Meron ba tayong posibleng malakas na bagyo sa susunod na linggo? At accurate ba itong pinapakita ng ating windy or ito pong mga computer models dito sa may windy? So simulan natin yan sa pagtalakay dito sa ating satellite image sa mga kaulapang nakaka-apekto sa ating bansa. Unang-una, meron tayong binabantayang low pressure area na nandito na sa may West Philippine Sea. Yan po yung dumaan dito sa mga areas ng Mindanao na nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao, Visayas at nag-extend pa yan sa Quezon, Bicol Region at ilang bahagi ng Aurora. Kasama po ng ating easterlies at ng ating intertropical convergence zone. Sa ngayon, mababa po ang chance niyan maging isang ganap na bagyo. Pero if ever yan po ay maging bagyo, dito na po yan sa may West Philippine Sea at posibleng palabas na rin or makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa kasalukuyan, meron pa rin po tayong mga kaulapan na na-associated dito sa ating low pressure area na nagpapaulan o nagdadala po ng mga posibleng pagulan dito sa mga areas ng Mimaropa, ilang parts ng Bicol Region, Calabarzon, at yung ating easterlies naman ay nagdadala rin po ng mga possible thunderstorms dito sa Aurora area. At yung ating intertropical convergence zone ay nagdadala rin ng mataas na tsansa ng pagulan dito po sa ilang bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Ngayon, i-zoom out natin itong ating satellite image. Sa ngayon, wala pa po tayong binabantayang panibagong sama ng panahon o low pressure area. So yung ating binabantayan o yung ating posibleng bagyo sa susunod na linggo is non-existent pa po. Base pa lamang po yan sa mga computer models at sa mga pagtaya ng meron din tayo mamaya papakita natin yung ating AI dahil uso yan. Pero, meron tayong tinatawag na intertropical convergence zone. Again, aktibo po yung ating intertropical convergence zone. So, kadalasan nga, dyan nagsisimula yung ating mga low pressure area or mga bagyo. Since aktibo po yan, meron po tayong chance na may mga mabuong sirkulasyon dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at posible pong pumasok nga sa susunod na linggo or mabuo sa susunod na linggo. Ngayon, silipin natin itong tropical cyclone threat potential ng Pag-asa. So, narito naman ang tropical cyclone threat potential ng Pag-asa para sa mga posibleng mabuong sirkulasyon ngayong linggo hanggang sa susunod na linggo. Pero again, ito po ay nakabase rin po sa ensemble forecast model o base rin po ito sa computer models na particularly kahawig ng ating tinatawag na global forecasting system. So, halos hindi po nagkakalayo ang output niyan. Pero ito po ay probabilistic model. So, pinapakita dito yung general area na posibleng magkaroon ng sirkulasyon. So, ito nga yung week natin ngayon. Ito po yung ating low pressure area na. So, naka-indicate na po yan dyan dito sa may West Philippine Sea na posibleng magkaroon nga tayo ng sirkulasyon nga or posibleng maging bagyo ng ating binabantayang sirkulasyon o low pressure area dito sa may West Philippine Sea. Again, meron tayong possible na vorticity o sirkulasyon na mabuo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw ayon dito sa tropical cyclone threat potential ng Pag-asa. At sa susunod na linggo nga, pinapakita naman dito na yung ating sirkulasyon na posibleng mabuo ay maaaring tumawid dito sa ating bansa. So narito po yan ha. Ito po ay sa susunod na linggo after po ng undas. At maliban dyan, meron pa rin tayong inaasahang posibleng sirkulasyon naman na sumunod dito sa ating babantayang posibleng mabuong sirkulasyon na tatawid sa ating bansa. So ito po ay mga probabilistic model pa lamang. So marami pa pong uncertainty yan. Pero again, ito po ay nagpapakita ng general idea kung ano po ang mangyayari or kung ano pong posibleng mabuo ngayong linggo hanggang sa susunod na linggo. Pero yung issue natin nga is yung sa susunod na linggo. Bakit po? Dahil nakikita nga natin dito na yan po ay tatawid sa ating bansa at meron po yung tsansang mag-landfall or tumama sa lupa. So ngayon, pagtabihin natin ang output nitong European Center for Medium Range Weather Forecast o ECMWF at GFS o Global Forecasting System. So, pinapakita dito na halos parehas po silang pinapakita nga na meron tayong mabubong sirkulasyon na may kalakasan po dito po sa eastern section ng ating bansa. Ito po ay para sa November 5. Halos din po parehas siya na nakadikit dito sa eastern section ng ating bansa, dyan po sa may Visayas area. Again, kapag ganito pong halos parehas po or nagkakaroon tayo ng consensus ng mga computer models, tumataas po ang certainty po niyan. So, meron na po tayong inaasahan, so mataas po ang possibility na magkaroon nga tayo ng sirkulasyon sa susunod na linggo. Magkakatalo na lang po yan sa posible ng lakas at direksyon at dun sa kanyang date ng pagdating or paglapit sa ating bansa. Pero ito po ay halos parehas na sa November 5 is malapit na po
sa ating landmass o kalupaan, itong binabantayan natin na posibleng malakas na bagyo. So, posible po yung umabot sa hanggang typhoon category at hindi rin natin naalis ang possibility umabot yan sa hanggang super typhoon category. Again, ang makukuha natin dito is nagkakaroon ng consensus yung ating mga models. Kaya tumataas po ang possibility o yung certainty na magkaroon nga tayo ng ganitong klaseng bagyo. So ngayon, dahil uso, silipin naman natin itong Google DeepMind o AI forecast model o pagtaya ng AI para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Again, yung AI po ay nag-incorporate ng mga past data o mga climatological data para sa kanilang pagtaya or sa kanilang possible track ng ating sama ng panahon. Dito, pinapakita na yung ating low pressure area dito sa may West Philippine Sea, dyan po sa may area ng Palawan. Ito pong mga kulay orange na nakikita nyo dyan, yan po ay probabilistic model ng ECMWF o yung ating European Center for Medium Range Weather Forecast. So, ipi-play po natin yan para makita natin yung ating posibleng ang mabuong sama ng panahon. I-compare natin yan sa output ng ating AI na kung saan yan po yung kulay purple at green. Yung green na tuldok-tuldok na makikita nyo dyan is yung possible na mabuo o yung ating posibleng puntahan ng ating sama ng panahon. At yung ating kulay pink naman, yung ating color purple, yan naman yung ating bagyo o yung pagtaya ng AI sa mismong circulation. So average na po yan ng ating probabilistic model na nagmula sa AI. Dito pinapakita na mas maagang lalapit sa ating bansa yung ating posibleng sama ng panahon. Pero pinapakita din ito na parehas nga tayong merong aabangang sama ng panahon sa susunod na linggo. So both merong existence ng posibleng bagyo sa susunod na linggo, mas maaga lang po pinapakita na lalapit sa atin ng AI yung ating sama ng panahon. So dito, papakita nga ng AI na magla-landfall o tatama o tatawid sa ating bansa. Etong ating sama ng panahon, etong kulay dilaw, eto naman pong kulay dilaw, yan naman po yung nagmula sa ECMWF. So mas late siya ng kaunti kumpara doon sa pagtaya ng AI. Pero nonetheless, papatawirin niya po yan or papatawirin niya rin po yan dito sa ating bansa. Ayan, kung mapapansin nyo, hanggang category 4. So mataas na category na po ng bagyo yan. Hanggang sa category 4 ng bagyo. So possible ng typhoon hanggang super typhoon dito po sa pagtaya ng ECMWF. So again, parehas po nilang pinapalanding o pinapatawid sa ating bansa. Itong sama ng panahon, ang pinagkaiba lang po niyan is mas maaga yung formation ng AI o yung ating DeepMind kumpara do sa ECMWF. Pero nonetheless, malayo pa po So hanggang sa susunod na linggo pa po ito. Kaya meron talaga tayong tinatawag na uncertainty o mataas pa yung ating uncertainty. Pero sa ngayon, meron tayong ang ine-expect na sama ng panahon mabuo sa susunod na linggo. Okay, to summarize, wala pa po tayong binabantayang panibagong low pressure area or non-existent pa po yung ating sirkulasyon na posibleng mabuo nga sa susunod na linggo or yung posibleng maging bagyo sa susunod na linggo. Pero again, aktibo po yung ating intertropical convergence zone. So anywhere, mula dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility natin, yan posibleng ma-expect na magsimula or maging low pressure area. Pangalawa, mataas po ang tsansang maglandfall ang mga bagyo kapag buwan ng November. So ito pong posibleng bagyo natin sa susunod na linggo ay aasahan nating maglandfall or sumabit or sumayad sa lupa or tumawid sa ating bansa. So yun po yung ating makukuha sa mga data na i-present ko sa inyo kanina. Again, meron din tayong possibility na lumakas itong ating bagyo dahil halos pare-parehas pong pinapakita yung ating mga computer models at maging yung ating AI o yung ating DeepMind na forecast. So nagkakaroon lang tayo ng discrepancy sa oras ng pagdating nito or paglapit sa ating bansa. Pero ngayon, most likely, meron tayong possible na aabang na sirkulasyon sa susunod na linggo. At pangalawa nga, since November ngayon o panahon na ng ating amihan, is tumataas po or highly certain o mataas po ang tsansa na nagla-landfall or tumama ang mga bagyo. So ngayon pa lang, although wala pa tayong binabantayang sirkulasyon sa labas ng ating PAR, is mag-ready na po tayo sa possible na maging epekto ng pagtawid nitong ating babantayang sama ng panahon sa mga susunod na linggo. Pero syempre, kahit yung AI, since malayo pa po, meron pa rin po yung tinatawag na uncertainty o di kasiguraduhan or pwede pa pong magbago yung kanyang direksyon at lakas. Sa ngayon, ang pinaka-certain natin o yung mataas ang certainty is mataas nga ang chance mag-landfall at meron tayong posibleng sama ng panahon na babantayan sa susunod na linggo. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa ating posibleng maging bagyo sa susunod na linggo. So, antabayan na po ang iba pang detalye dyan. Pero ngayon, nagsimula na po yung ating amihan. Talakayin natin yan sa susunod. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.